Hello mga ka-friendship. I'm here again. Samahan niyo ako. Tara magluto tayo ng ginisang upo. Ayan po mga sangkap. Hipon, kamatis, sibuyas, bawang, patis, paminta at asin. Okay, ayan lahat po guys. At ito po ang mga hiniwa kong upo. Ganyan kalaki lang. At sa inyo na guys kung anong gusto nyo kalaki. Ayan, magpainit na tayo sa kawali ng oil. Unahin natin ng garlic. Lutuin natin mabuti ang garlic. Huwag naman sunugin. Mga ganyan yan. Brown lang siya guys. At isunod na natin ang sibuyas. Okay, halo-halo natin. At kapag luto na ang sibuyas at bawang, isunod na natin ang giniding. Okay. Ayan. Oops, teka muna. Ipanggitna natin ang giniding. Para lutong-luto ang karne, guys. At lumabas ang mantika niya. Ginamit kong giniding dito, guys, yung medyo malaki. Para mas maganda siya. Mayroong makakain kang karne kaysa dun sa maliit na giniding. Pwede rin naman yon conforme sa inyo kung guys. Okay, luto na at and then igisa natin ang kamatis. Ilagay din natin sa gitna. Kailangan lutuin natin mabuti ang kamatis. Okay. Mix na natin lahat sila. Ang mga ingredients ayan. At lagyan na natin ng kaunting pampalasa. Lagyan muna natin ng mga kalating kutsarang asin. Para alam natin guys na hindi mapasobrang alat. Paunti-unti lang natin timplahin. Ganyan ang technique guys. Okay. Luto na siya. Haluin na natin at pagluto na yan, ilagay na natin ang hipon. Hipon guys, madaling maluto. Kaya pinanlas kong lagay siya pag isa. At yung ginamit ko dyan hipon, yung wala ng balat. Para madaling kainin, diba? Oh. Diba? Okay. At isunod na natin tong hiniwa-hiwa nating upo. Ayan guys. Kayo na ang mag-adjust kung anong gusto nyong laki ng hiwa ng upo. Ayan. Umaapaw sa kawali ko ang upo guys. Ang laki kasi ng upo, ang dami niyang nagawa, nahiwa. Isang buo, diba? Ang laki, ang haba. Pero okay lang yan guys, kasi liliit yan mamaya pagluto na. Ayan, dinagdagan ko guys ng kalating tasang tubig para talagang maluto talaga siya. Pero guys, kahit hindi nyo nalagyan ng tubig, nagtutubig kasi ang upo, okay lang, huwag nyo lagyan ng tubig. Kung gusto nyo, walang sabaw. Okay, ayan, lagyan na natin ang paminta. Lahat na natin yung mga pampalasa, mga lahok, patis. At lagyan natin ng magic sarap. Para lalong sumarap guys. Kung wala kayong magic sarap, okay lang. At lagyan ulit natin ng kalating kutsarang asin. Okay yan guys. Bali lahat isang kutsarang asin. Okay, haluin natin din. Para ang lasa niya ay kumalat lahat sa upo at sa mga lahok sangkap. At guys, huwag niyong lalabugin o ma-overcook ang luto. Okay lang yan. Okay, takpan natin lang minuto. Ayan, okay na. At haluin natin ulit.
Ayan guys, so dumami yung tubig niya. Kaya okay lang, wag niyong lagyan ng tubig. Kung gusto niyong wala sabaw, ito dumami kasi napakasariwa, bagong puti yung upo, kaya may tubig-tubig siya sa loob. Pero sa mga gustong may sabaw, okay lang, dagdagan nyo. Pero siguro mga kalating baso. Ganun. Huwag naman kalating tasa, parang marami kasi nailagay ko tubig guys. Nagtubig siya. Ayan. Konting luto na lang yan guys. Ayan, 'di ba guys? Bumaba na yung sukat ng upo. Lumiit na siya. Tama-tama na sa kawali. Ayan ang daming tubig. Okay, tikman natin. Tingnan natin kung luto ng upo. Medyo matigas pa. Lutuin pa natin konti. Parang okay lang yung sabaw niya para mawala. Kasi naparami talaga guys. Pero mawawala yan mamaya. Okay lang yan guys, don't worry. Tayo mga Pinoy mahilig magsabaw sa kanin. Yan, nakagis na yata yan noon pa yun. Yung mga bata tayo, ayan. Kaya hanggang ngayon, nagsasabaw tayo sa kanin. Ayan guys, okay na, luto na to guys. Kumunti na yung sabaw. Okay na. Yung luto ko ng hipon, tama-tama lang siya, hindi siya overcook. Okay guys, ready to serve. Okay lang guys, may konting sabaw. Ayan, lalo na guys kung may partner yan na pritong isda, tama-tama. Ako nagprito guys, partner ko dyan. Ayan. Hindi siya overcook. Tikman na natin. Okay guys, thank you for watching. Bye!